Kaugnay po ng kasong yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono. Ang hepe ng Caloocan Police, si Police Senior Superintendent Restituto Arcangel. Colonel Arcangel, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po. Meron na po ba tayong itinuturing na mga suspect, Colonel Arcangel, dito po sa nangyaring krimen? Sa ngayon, wala pa po tayong may turo na suspect, pero meron tayong 3 na persons of interest dito sa kaso na to. Person of interest kasi pwede makapagbigay sila ng informasyon para sa ikalulutas ng kaso na ito. Sa feedback po na ibinigay sa inyo ng PNP Crime Laboratory, meron na po ba tayong prints, Colonel Arcangel, na lift sa crime scene na makatutulong po sa pagsisiyasat? Sa fingerprint, meron po silang nakuha doon sa paligid, doon sa ginamit na kutsilyo. Pero yung sa matching, wala pang resulta hanggang ngayon. Masasabi na po ba natin na Colonel Arcangel na itong kutsilyong nakuha o na-recover ng mga tauhan ninyo sa crime scene ang siya ring ginamit na murder weapon sa biktima? Opo, yun talaga ang ginamit dahil ito nga ay naputol at yung isang parte ng kutsilyo ay na-recover mismo na nandun pa na nakabaon dun sa leg ng biktima. Colonel Arcangel, ayon po sa mga paunang ulat, 3 persons of interest ang kinukonsidera ng Caloocan Police na posibleng may kinalaman dito po sa pangyayari. Nagbigay na po ba sila ng statement o lumutang o nagpakita na po ba sila sa tanggapan ninyo? Opo, nagbigay na sila ng statement, yung 3. Sila yung person of interest natin dahil nga yung tiyuhin siya yung last na tao na nakakita na buhay yung biktima. Tapos yung kasambahay, siya naman yung unang nakakita na patay na yung biktima. Tapos yung isa, yung pinsan, ay nagkataon din na nandun, malapit sa bahay nung biktima, nung pwedeng nangyari na yung krimen. Sila ho ba'y voluntaryong nagbigay ng fingerprint marking sa pulisya na maaari ho nating maikumpara dito ho sa sinasabi ninyong prints na nakuha naman sa sinasabing murder weapon? Opo. Voluntaryo po silang nagbigay ng kanilang sample ng fingerprint. Colonel Arcangel, meron ho bang palatandaan na pinagsamantalahan din ang biktima? Nung tinignan po, nung dumating po ng mga investigador doon sa crime scene, wala namang palatandaan na hinubaran kasi suot pa rin niya yung damit niya. Pero hindi natin dinidiscount yung possibility pending po dun sa resulta nung kinakandak na examination ng crime lab. So saka lang natin masabi kung merong nangyari na panggagahasa o wala. Batid po namin na Colonel Arcangel na nasa unang estado pa lamang tayo ng investigasyon. Pero meron na ho ba tayo kahit papanong lumulutang o nangingibabaw na anggulo o motibo ho dito sa krimen? May nawawala ho ba sa loob ng bahay na posibleng maidugtong natin kung sakaling robbery ho ang ugat? Ayon doon sa report, may nawawalan na 2 cellphone. Yun yung hindi malocate kung nasaan. Pwedeng tinangay nung suspect. Mayroon na po ba tayong hawak, Colonel Arcangel, na testigo po na talaga naman makapagbibigay linaw ho dito sa isinasagawa ninyong pagsisiyasat? Sa ngayon, wala pang testigo na direkta na nakakita doon sa pangyayari. Pero circumstantial, meron po tayo nakapagbigay na mga salaysay, mga statement na pwedeng idugtong doon sa pangyayari. Ito ho ba'y pwede na natin isa publiko, Colonel Arcangel, itong binabanggit ninyong mga circumstantial evidence na ito? Hanggat hindi natatapos yung investigation at sasampay yung posible steps, hindi pa namin pwede iwas. Ayan, bumabalik.
Colonel Arcangel, baka meron ko yung panawagan dito po sa partikular sa komunidad ng Shelterville Subdivision. Baka meron hong nais na magbigay ng impormasyon. Kanino po sila pwedeng makipag-ugnayan? Para gustong magbigay ng impormasyon, pwede po silang lumapit sa PCP namin na nakakasakop sa Shelterville, yung PCP 6, may Congress. Pwede silang ito sa inspection dito sa Manay, sa Mandaan. Mga kapuso, ang hepe ng Caloocan City Police, si Police Senior Superintendent Restituto Arcangel. Colonel Arcangel, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat at magandang hapon po.